Kaugnay mo po ng mga paghahanda ngayong pasukan, makakausap naman natin sa linya ng telepono si Attorney Francis Tolentino, Chairman ng MMDA. Good morning po sa inyo, Chairman Tolentino. Morning, Connie, at good morning po sa inyo mga viewers as well. Pwede ho naming malaman ano yung mga paghahanda ng MMDA para sa pagbubukas po ng klase ngayong araw. Ang nakadeploy po namin tao ngayon, mga 800, at ito po yung mga nakatutok doon sa mga choke points natin na pwedeng pagmula ng trapiko. At bukod po dyan, noong nakaraang weekend, dinalikan po namin yung mga areas na binaha, lalong-lalo na yung malalapit din sa eskwelahan, kagaya po ng Katipunan, nagkatubig po nung Webes na at least 12 inches. So inalis na po namin yung mga clog po doon. At meron po kaming hindi natapos at ongoing po ito, yung pagpipintura ng mga pedestrian lanes sa umulan lamang po. At siguro ang gusto ko lang ipaalala po doon sa mga magulang natin. Yes. Nakukuha po ng school buses. Aha. Siguraduhin po natin may prangkisa po yon. Yun nga po Oo, Chairman. Po, Opo, kasi kaka-report lang po ng ating kapusong si Oscar Oida kanina na may mga nag-overload na mga school service. Ano ho ang gagawin natin dito? Ganito po yan, Connie. So, siguraduhin po natin meron silang prangkisa. Siguraduhin din natin na accredited sila doon sa eskwelahan para wala pong problema. Kasi po kung accredited, kasabay na po dyan yung issue tungkol sa overloading. At siguraduhin po natin na merong pink tag, silver gray tag ang paint tag ng mga school shuttles, school buses. Dahil po may penalty rin po kami doon sa mga hindi tumutupad dito, 6,000 pesos po yung first offense, pati pag-suspension po ng plaka. So, yung po mga ganito nasa mga magulang po, dapat siguraduhin po nila na yung makukuha nilang school service ay legitimate at may franchise dahil meron po mga AUB na nagpapanggap na school bus pero green plate po, mga kolorum po yun. So, ito po yun. So, dapat pag-ingatan. Meron din ho mga tricycle na ginagawang school service at dumadaan pa sa mga main road, ano? Paano ho natin yun na monitor at ano ho po pwedeng gawin naman ng mga mamayang makakakita po doon, syempre, para sa pagsumbong sa inyo? Pwede pong report sa amin sa 136, pero may pagkakaiba po kung yung may-ari po ng tricycle o yung may-ari ng pribadong sasakyan, mga kamag-anak naman po, anak niya yung hinahatid, allowed naman po yon. Pero not on the main road, no, sir? Ano po? Hindi ho pwede sa main road pa rin ang tricycle, ano? Tama po kayo. Hindi po sila po pwede doon. Oo, kasi may mga namamataan po tayo sa Commonwealth area, no? Baka pwede ho natin pasabihan na lang din ho yung ating mga tauhan sa MMDA. Meron na ho ba tayong mga nahuli pong mga nagva-violate naman ngayon pong pasukan? Wala pa hong reported. Siguro makakasabay din yan bukas sa pag-implement natin ng anti-jaywalking campaign. Magkakasabay na po yan. Alright. So paalala lang po, MMDA Chairman sa mga, of course, motorista dahil I'm sure mamaya ho, rush hour, traffic na naman. Opo, may mga karsada pa hindi natapos ang ginagawa ang DPWH at may gagawin pa rin. Ngayon darating na linggo, humihingi po tayo ng paumanhin dyan. Pero halos lahat naman po ay nagtulong-tulong ang mga LGUs para matapos po yung mga classrooms. Particularly, gusto kong i-cite yung example na Muntinlupa. Meron po silang 26 na bagong mga rooms sa mga schools na natapos para sa 18,000 plus na new enrollees ng elementary. At halos lahat po ng mga 17 LGUs ng Metro Manila ay nagtulong-tulong dito, katulong po ang pamahalaang nasyonal. Alright, maraming salamat po sa inyo sa update na yan. Maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga. Yan po si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino.